Okay, update tayo sa BTC. Meron tayong galaw sa BTC ngayon, no, na medyo pabagsak, no. So ang last na update natin, no, magkakaroon tayo ng some sort of potential bounce point dito sa mga area to, no. Dito sa mga area to, or basically baka dito lang, no. Yan. Kaso nakikita natin, no, nag-breakdown tayo. Breakdown at nire-retest to. Tapos nagkaroon na naman tayo ng some sort of breakdown na naman. At nasa ilalim tayo sa ngayon. So, itong ano, no, meron tayong ascending channel dito. Alisin natin ang volume saglit. Ang drawing natin dito, pag ganito ang itsura, no? Pag ganito yung itsura. So, pwede natin masabi, okay, goods pa naman to, nagko-close above pa rin naman tayo. Ina-adjust ko lang yung ano natin, ang ascending channel natin ng paganto. Kasi mukhang dito siya nag-wick down sa ngayon. Okay? Meron tayong potential na malakas na invalidation na kapag bumagsak tayo below dito, medyo hindi maganda para sa bulls, masasabi ko. Pero sa ngayon, makikita natin, meron tayong maliit na parallel channel dito of some sort. No? Dito sa mga area to. Na hindi tayo nag-lower low dito actually. So, ang low nito 41,639. Ito, ang low nito 41,651. So, higher low to, no? Higher low. So, dito naman, ano to? 43,812 ang high. Ito, 43,807 pala to, no? So, higher high pala to. Kasi nasa beat stamp tayo. Tingin tayo ng index. Saglit ha. So, ayusin lang natin to. Ganyan most likely. Oh, ba't parang hindi na siya pantay? Oh, parang hindi na siya pantay, no? So, sa Bitstamp, medyo mas okay yung itsura. Kasi pag nagbubukas akong trading view, ang default nasa yung Bitstamp lagi. Pero anyway, mukhang ganito pa rin ang pwede nating madrawing dito. Tingnan natin ulit. So, mula dito hanggang dyan, papunta dito. Meron tayo some sort of horizontal channel. Ito, 43,821. Ito, 43,806. So, lower high dapat to, no? Ito, 41,623. Ito, 41,688. So, higher low pa rin naman to. So, meron tayong some sort of range dito. May potential na magkaroon to ng some sort of liquidity grab. Ang problema lang dito, pag nagkaroon ng liquidity grab dito, sa tingin ko, ang mga next targets na itong area to, no? Itong area to ang next targets yan kung magdo-lower low tayo. Then hindi natin sure kung anong gagawin ng market dito, kung magkakaroon ba siya ng reaction to the upside or baka magbe-breakdown, no? Mas masasabi ko, teka, pwede pa kasi ma-drawing as ano to, no? As horizontal channel na ganito. Na ganyan, pwede natin mag-drawing as horizontal channel din to. Sabihin natin week to week, ganyan. Week to week. Pwedeng ganyan, no? So, may possibility na itong ascending channel na to, baka hindi magkaroon ng any sort of... Magkakaroon siya ng break kung pwede. Pag nagkaroon siya ng break at mahina ang volume, pwede tayo maka-expect ng bounce dito. So, ang mangyayari dito, mag-iiba ang ano natin, ang basa natin dito. Most likely, parang ano lang to. Parang some sort of consolidation. Or pwedeng weakening, no? Baka makahanap tayo ng some sort of head and shoulders pattern, mga ganon. Or some sort of any bearish pattern, baka makahanap tayo. Or pwede rin napakalang ABC correction lang na ganito. Then magpapump ulit, no? So, sa ngayon, hindi pa natin nakikita yun na dito sa chart na nangyayari. So, ang expect natin, ang susundan natin muna sa ngayon, so, alisin ko muna to, no? Ang susundan muna natin sa ngayon, etong ascending channel na to. Okay? So, wala pa tayo, di pa natin sure kung ganun ang gagawin, no? Kasi may possibility na mag-unlock yung probability na ganun. Once na ma-break natin to, no? Once ma-break natin. So, mag-aaral tayo ng panibagong type of basa sa chart dito sa TA natin, no? So, ang isa sa mga kailangan nating tandaan, meron tayong kung titignan natin to,
some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito na may possibility of higher high kung bullish tayo, kailangan makakita tayo ng tig 3 waves dito. 1, 2, 3 sa loob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At potentially, since higher low to, meron tayong 1, 2, 3. Possible. Ang worrying sign dito kapag hindi tayo nag-higher high dito, or kahit dito, hindi tayo nag-higher high dito. No, kapag umangat to, hindi tayo nag-higher high dito, medyo delikado yun. Lalo na kapag lower high ang ginawa natin, lower high na ganito. Kasi magkakaroon to ng some sort of, okay, mukhang tapos na etong structure na to at baka mag-dump ng matindi. Okay? So, papakita ko lang tong 1 hour natin saglit, no? Ang 1 hour natin na to, nagkakaroon tayo ng some sort of bounce dito. Nagkakaroon tayo ng some sort of bounce. Makikita natin meron tayong possible of 5 waves. Mukha tong ABC zigzag correction. Na meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Then ABC, then isang steep na C wave, kakalabasan. So, meron to most likely 5 waves. Hindi ko lang mabibilang na maayos siguro to sa gantong kaiksing time frame. So, baka most likely baka may ganito to, no? Hindi ko sure, straight down kasi to, no? Masyadong malakas to. So, tingnan sa 15 minutes kung may mahanap tayo. Sa 15 minutes, no, medyo mas pwede tayo makabilang siguro. So, meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, then 5. So, mapapansin natin, so meron tong meron tong potential ABC correction sa loob nito. Kasi meron tayong 5, 3, 5 dito na some sort of move na zigzag correction. Potential, hindi natin sure. Baka kasi tumuloy-tuloy bigla ito pababa. Ang most likely na invalidation nito para masabi natin ABC correction lang to, kailangan niya ma-higher targets to na kahit mag-week up lang to, no, magkakaroon to ng some sort of bullishness. So, ang expect natin magpupush higher to. Hindi lang natin sure kung saan, kung dito ba siya magpupush up or hanggang dito lang ba siya o pwedeng dito pa banda sa 45,500 area. Okay? So, ano nga bang gusto ko sabihin? Nakalimutan ko na agad. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Meron tayong ano nga bang kailangan natin i-point out dito? Nakalimutan ko. Basta meron tayo, ayun, yung volume pala, no? Sorry. Yung volume nito. So, yung volume nito, no, medyo mapapaisip tayo. Kasi medyo malalaki tong volume na to sa dump. Ito meron tayong starting dump dito na medyo palakas ang volume. Meron tayong corrective move dito na pataas. Mukha tong corrective move. Medyo mahirap mabasa yung market sa ngayon kasi hindi expected to sa galaw na gagawin niya. Pero since zigzag correction siya na 535, makaka-expect tayo talagang lower than expected na aabot. Yan, meron tayo dito, no, na ganyan. Tapos meron din tayo dapat around dito of some sort na support, pero nag-lower tayo sa targets na yon, which is okay lang kasi mini supports lang naman to. Since nakikita natin na meron tayong 535 dito, may expect natin medyo lower targets talaga siya. Okay? So, medyo mapapansin natin, ayun, ito natatandaan ko din gusto ko sabihin. Marami tayong nakikitang 5 waves dito sa mga loob na to, which nag-i-indicate marami tong C waves. So, ibig sabihin marami tayong ABCs na ABC na ganito, so yung ABC na ganyan. Basta gets yun na marami tayong 5 waves dito na makikita. So, nagbibigay ng idea na mukhang talaga to, mukhang some sort of puro ABC correction sa loob nito na possible na masabi natin, okay, meron tayong mga ganitong klaseng or pwede tayong magkaroon ng ganitong klaseng wave count, 1, 2, 3, 4, 5. Titignan natin ang mga 5 waves dyan. Masyadong marami, no? So, for example,
Ito pwede natin masabi meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Meron din tayong some sort of, ito medyo may pagka-ending diagonal ata to. Leading diagonal ata to. So, meron tayo dito, C-wave to, no? C-wave. 3, 4, 5. Tapos meron tayong leading diagonal of some sort. Ata. Ganyan. Or baka ganyan. No, meron tayong some sort of ganyan. Expanding wedge kunwari. Tapos, 5 wave counts din to. Na 5, 3, 5 na naman na zigzag correction. Tayo 1, 2, 3, 4, 5. Fake pump. Then, dump ulit. No? Expanded wedge nga lang to. So, meron ulit tayo dito. Mukhang 5 waves na naman to. At mukhang 5 waves na naman ulit to. Na 5, 3, 5 na naman na zigzag correction. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron ulit tayo dito. Some sort of 1, 2. Meron tayong mga wick up, wick down, wick up. Then mag-re-reject. So, meron tayong some sort of 5 waves rin dyan. So, maraming at puro puro nasa C wave yung 5 waves at nasa A wave. So, ito 5 waves, 3 waves, 5 waves. So, puro may zigzag correction, no? So, ito pwede natin masabi may zigzag correction of some sort din to na meron tayong A wave, B wave, at potentially, nagkakaroon na siya ng nagkakaroon na siya ng overlap, which is maganda for the bulls sa ngayon. Hindi ako nag-take position dito sa area to ng long. So, dito dapat maglulong ako. Okay lang na hindi ako naglong, no? Actually, goods na hindi ako nag-okay to. Goods na hindi ako naglong dito kasi nga nag-drop bigla, no? So, pwede ko masabi dito baka ito na yung kasi ito nagkaroon tayo ng 5 waves dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, medyo kakaiba na 5 waves ang umpisa niya. So, dapat may kasunod yang 5 waves down ulit. So, nangyari nga dito, no? So, babantayan nyo yung mga ganun, no? Kahit nasasabi ko na mayroon tayong mga levels na pwedeng bantayan na ganyan, kahit may levels na pwedeng bantayan na ganyan, kapag mukhang sumusobra yung bilang, pag sumusobra yung bilang, most likely, lalo na kapag lagpas 3 waves, makaka-expect tayo ng extra pang dump or extra pang pump. Depende kung anong direction. Kung may 5 waves dito at babagsak na ganyan, huwag kayong manghihinayang na di kayo nakapag-short dito. Kasi may possibility mag 1, 2, 3, 4, 5 pa yun. Okay? So, ganun lang yun, no? At ang mga tao dito overly bullish. Mapapansin ko, yung funding rate masyadong mataas. 0.05% pa. So, hindi ko sure kung paano nag-work yun, pero ang kaltas sa akin, no? Or more like, nung naka-short ako dito sa mga area to. Nung naka-short ako dito sa mga area to, malaki-laki yung bayad sa akin sa short, no? Kasi yung mga longs nagbabayad sa shorts ang kakalabasan. So mga mga 8% na na balik. So sabihin natin for example, meron kang sabihin natin $100 kunwari na short. Tapos depende sa sa leverage mo siguro times kung ano man leverage nun, magkakaroon ka na ng bayad sa'yo kung naka-short ka dito, no? Kung naka-short ka, magkakaroon ka ng bayad ng mga around 5% to 8%. So, sabihin natin mga $5 to $8 agad yun, no? Kasi overly bullish ang mga tao sa ngayon, no? So, dito, naiisip ko, kaya di ako naglong rin. So, dalawa yung rason ko, no? Bakit di ako naglong dito. Meron tayong 5 waves dito. So, may expect ko baka meron pang isa pang move to the downside. Nangyari nga. Ang sumunod naman, yung funding fee para mag-long masyadong mahal. Alabasan kapag tinambay ko ang long ko dito ng mga tig 8 hours kasi tuwing 8 hours ba yun? Tig 8 hours ba? Or tig 12 hours ba? 8 hours ata, no? So, kinakaltasan ka. So, after ng 8 hours, ang kakalabasan, magkakaltas sila sa'yo ng mga 5 to, di ko alam kung ilang percent, no? Para sa akin, ang laki. Siguro mataas kasi leverage ko. So, 5 to 10% ang experience ko. Lalo na doon sa yung percent ng 0.05%, mataas yun, no? Ang normal
Ang normal funding rate 0.01, no? So almost times 5 basically. Ang pagkamahal niya, no? So ang kaltas sa akin nito, kung ang gagawin nito, hindi ako magkakaroon masyado ng profits dito kasi yung push up nito, malaking kaltas. Yung risk na pwede pang mag-dump mataas din, no? So ayun nga, kaya di ako naglong. Dito rin, no, kahit dito sa mga area to, hindi ako naglulong. Kahit nabantayan ko to. Kasi, ayun nga, mataas yung funding rate, no? So, hindi ko gusto yung ganong kataas sa funding rate na overly bullish ang mga tao. Ang kakalabasan din, no, since medyo marami rin tayong basa dito na may potential mag-dump pa dito. Lalo na kapag na-invalidate tong part na to, nag-lower low tayo dito. Ang sunod na target nito agad dito, no? Sa mga area to. Medyo may significance tong ascending channel rin natin na to, no? Tingnan natin sa volume natin. Yan. At yung volume natin na to, no, medyo delikado, masasabi ko. First time natin magkaroon ng mataas na volume since dito sa dump na to. Basically since dito sa ispang dump na to, no, medyo mataas tong volume na to. Para i-ride ng long or mag-long dito sa mga parts na to. So medyo risky. Pero ando doon pa rin yung idea na pwede pa tayo mag-pump dito. Ngayon, yun nga yung sinasabi ko, no, kapag nagkaroon tayo ng lower high dito, higher low. Lower high dito sa mga area to, baka magkaroon tayo ng some sort of head and shoulders pattern. Kaso dito, pwede ba natin masabing may malit na head and shoulders pattern dito? Tignan lang natin, ha? Silipin lang natin kung ganito ang technical target niyan. Lagpas na to, no? Tingnan natin yung candle close. Ando dun yung candle close nyo. At sumobra nga lang to. Ando dun yung candle close niya pero sumobra. So, hindi natin masabi, ha? So, pwedeng, may chance kasing ito yung fifth wave, no? May chance na ito yung fifth wave, na macro fifth wave. So, papakita ko lang na mabilis. So, alisin natin ang volume natin. Kaso medyo maiksi nga lang to. Actually, sakto lang. So, ganito ang ang basa. Meron tayong leading 1, 2, 3. Tapos meron tayong some sort of dito, A, B, C, D, E na triangle wave. 4, then 5. May possibility na ganito, no? Malinis na klaseng 5 wave counts to. Kung double check natin para lang sure, dito, sakto siyang 1.618, no? Titignan natin ang volume. Hindi siya ganun kaganda sa volume nga lang. Pero meron siyang 1.618 target at nagkaroon siya ng higher high pa. So kung titignan natin to sa fifth wave, most likely abot niya to, no? Baka lagpas pang 1.618 to. So lagpas pa to, no? Teka, paano nga ba yung 0.618 kapag fib extension ata. So merong type of ata. Teka lang, ganito ba yun? Fibs na ganito. Tapos 618. O baka dito pa yan. Yan. Since dito yung A, B, C, D, E. 618, no? Hindi ko matandaan kung ganito, pero alam ko merong gantong klaseng fibs na na target ang fifth wave. Na mula sa number 2, ito yung number 2, no? Na ganito, meron tayong 1, 2, tapos meron tayong 3, 4, then 5. At kapag gamit ang fib extension, dapat mula number 2, papuntang number 3, number 4, at ang target lang noon 618 lang. Sa natatandaan ko, i-google ko na lang ulit yun para i-double check, pero kayo rin i-google nyo rin kung tama, no? Pero alam ko ganun, so kung tama tong 618 na target ng fifth wave, meron tong high chance na ito ang fifth wave, okay? At itong move na to is some sort of consolidation ng dump, kalabasan. At ito ang first dump natin, no? Ito ang first dump natin at magkakaroon tayo pag nagkaroon tayo ng lower high dito, or sabihin natin double top dito, hindi tayo nag-higher high dito, double top, hindi natin sure kung saan tayo mag-uumpisa, no? So possible na dito muna,
Then meron tayong 3, 4, 5 ang kakalabasan. Or at least ABC correction, no? Hindi natin masasabi. Pwedeng ABC correction lang. A, B, C correction. Di natin sure kung saan ba to. Pwedeng dito lang or pwedeng dito lang. So sa ngayon medyo mahirap mabasa. Wala tayong type of invalidation targets sa ngayon. Meron tayo dito sa shorter time frame na medyo nagbibigay idea na okay, nag-overlap na tayo sa A-wave. Madalas hindi nangyayari yun kapag magdadump pa tayo, no? So kapag gaganto ang price, dapat hindi tayo bumabalik dito masyado. Okay? So kailangan natin pag-ingatan to. Meron tayong wick up, no? So sign to ng some sort of bullishness. So pwede tayo maka-expect ng higher low dito susunod and then magbe-break out to para sa susunod na push up. Hindi natin sure kung hanggang saan yung push up nga lang ang problema. Okay? So hindi natin alam tong anong klaseng push up to, no? So ang masasabi lang natin dito, since meron tayong potential, ito yung low, no? Meron tayong A, meron tayong higher low dito at potential na C wave, baka flat correction lang to na ganito lang. Flat correction. Kapag flat correction lang at hindi, nagpapakita ng bearishness to na hindi niya na ma-push up to, ang kalalabasan, meron tayong mas ibang klaseng structure dito. Ang kalalabasan, medyo nasa 50-50 na tong itong BTC kakalabasan. So may some sort of pennant siya. Ang problema lang yung pennant nito nag-start sa dump, no? Hindi ganun ang mga pennant, no? Or mga flag pattern. Nag-i-start yun sa pump madalas. So ganito, no? Ang itsura niyan. Dapat pwede natin masabi ganito, no? Na meron tayong kaso lower high kasi to, no? So dapat hindi ko masabi, dapat parang ganito ang itsura niyan, no? Na part to ng pump, ang kakalabasan meron tong A, B, C, D sa loob. A, B, ito problema, hindi natin sure kung tama ba to. C, D, baliktad pala to, no? Dapat dito pala, kung dito yung fifth wave, dito pala dapat ang umpisa 1, 2, or A, B, C, D, E, then magpapump to ng isa pang push up na hindi maganda yung itsura niya, no? Hindi maganda yung itsura niya, no? Kasi itong part na to, hindi dapat ganito to, eh. Ang mga flag pattern, ganito ang itsura. Isang straight up or diagonal line na pump flag pattern na ganyan. Madalas meron tong consolidation sa loob. Ganyan. Ang push up na ganyan, or basically ganyan. Push up, ganyan, then pump. Dapat ganito ang itsura. Kaso ito, no, hindi maganda to. Ang push up natin dito kakaiba, tapos dito. So, mababa yung probability na bullish pennant to. Mababa yung probability. So, ang mas masasabi ko, no, mukhang talagang ganito at ganito ang pennant nito na some sort of pa-reversal siguro to the downside. Hindi natin masasabi. Hinahanap ko lang yung yung mga probability kasi di natin mahanap sa ngayon. Di rin ganun kaganda yung volume, no? So maraming unsure. Marami tayong unsure dito. So anyway, focus muna tayo dito sa ABC correction. Okay? So ang pinaka-lead natin sa ngayon, ang pinaka-clue natin sa ngayon, and meron tayong higher low dito, meron tayong lower high dito. Ang most likely na gagawin itong klaseng ABC correction na flat or pwedeng extended down onte. Pero sa tingin ko, bumababa yung probability na makakaabot tayo ng 45,500 ng ganitong klaseng structure na yung ABC correction na ito medyo mababa, malalim ang B wave niya. Malalim tong B wave, no? So hindi ganun kaganda yung yung setup niya sa ngayon. Like dito, no, meron tayo dito, gagawa ko ng parallel channel saglit, na ganyan. Ito okay to. Meron tayong ascending type of ABC correction. Ito flat na to, no? Flat. So
highly likely na flat din to. Doon papasok yung mga maliliit na head and shoulders pattern, no? Doon papasok yung head and shoulders pattern. Okay? So ibig sabihin meron tayong some sort of first wave dito, meron tayong some sort of second wave dito, at ito gumagawa to ng some sort of two, or baka basically 1, 2, 3 kakalabasan na. Hindi nga lang siya perfect. Di siya perfect, no? Di siya perfect kasi pwede natin ma-drawing to ng ganito. Yung 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Hindi siya perfect. Ang problema lang, kasi dito medyo hindi rin natin masabi kung 5 wave down to. Pwede kasing ABC lang to na simple, pero at the same time mukha siyang may possibility siyang maging 5 waves na ganyan. So mahirap, no? Mahirap ang basa sa ngayon. So ang kakalabasan nito, medyo kailangan natin hintayin ang extra data pa nito kung anong gagawin ni BTC. At doon tayo makakabasa ng medyo mas maayos. Ito lang kailangan natin i-check tong RSI natin sa ngayon. Kasi ang RSI natin nasa 50 RSI. Okay? So meron tayong malit na some sort of bullish continuation pattern dito na hidden bullish divergence. So titignan natin dito mula dito sa taas, sa ilalim hanggang dito, 50 RSI to 50 RSI. Madalas doon nagbabounce ang 50 ang price or ang RSI natin kapag nasa 50 RSI area na. Okay, so double check lang natin yung mga ganyan. Meron tayo dito after natin magkaroon ng some sort of hidden bearish divergence dito. So meron tayong higher low sa price, higher low sa price, pero meron tayong lower low sa RSI. So hanggang dito lang pala, no? Yan. Hanggang dito lang. So saan siya nagkaroon ng potential pump, no? Dito sa low na to, or basically dito sa candle close na to. Then hindi na siya bumalik doon sa mga area kung saan siya nanggaling, no? Labasan tinetry niya na i-break out, no? So meron tayong hidden bullish divergence. Ang tawag dito hidden bullish divergence, hindi bullish divergence yung regular, hindi yun ano lang to, continuation pattern lang to, continuation pattern na. So dito pwede rin tayo maka-expect niyan, kaso medyo matagal na to. Pwedeng medyo nagtatagal tayo dito ng sobra, no? Masasabi ko. So possible na baka consolidation lang na ganito to, no? Then magpa-pump. Hindi natin masasabi. So sa ngayon, ayun lang ang update natin. Medyo mahirap mabasa ang chart sa ngayon. Ang pinaka nakikita lang natin dito, at least shorter time frame, itong ABC correction na may some sort of parallel channel dito, no? Kung titignan natin sa fibs to, since pares na almost low lang to, no? Meron tayong 1 fib, dun lang rin babalik sa 1 fib yun. Kung higher targets, ang kakalibas sa 1.272, i-retest tong mga area to, no? I-retest tong mga area to. At medyo highly doubtful ako, no, na makakaabot pa tayo dito sa 45,500 area na higher high. Possible pa rin, pero yung volume kasi niya, no, hindi nagbibigay ng magandang teka lang meron ba tayong okay, wala naman pala. So ang volume pala, ang RSI pala nito higher high, pero ito lower high dito ng napakakaliit, katiting. So meron tayong hidden bearish divergence, so kaya tayo siguro nagda-dump. Okay, di natin sure, pero yung volume nito, no, masyadong mataas to, lalo na pataas ang volume habang nagda-dump. Parang dito na natapos ang wave count natin. Hindi ko sure kung paano yung basa nito, most likely yung problema ko, no. At baka kailangan ko siguro ng extra data para extra mga araw para mahanap yung pinakabasa dito. Kasi sa ngayon parang kulang to, no. Kung bibilangan natin ng ABC dapat magpa-pump to. Kapag baliktad na ABC naman, sabihin natin
first wave to, eh, parang kulang, no? O baka ganito ba yung ABC niya? A, hindi rin pwede to. O BC, ito na dapat yung ABC. So dapat may some sort of first wave dito. Dapat may some sort of first wave dito. So ang nakikita ko lang na wave count dito ay ganito, no? Ganyan, 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 ganyan. Ang problema dito, yung medyo pangit tong, alisin natin to. Hindi natin kailangan yan. Medyo pangit tong part na to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Medyo pangit to, no? May overlaps tayo dito. Lalo na third wave to. Overlaps. So, meron kayang possibility na baka expanding wedge to? At ito yung fake breakout. Tignan natin, ha? Tignan natin. Mukhang nagkakaroon tayo, ha? Wait lang, ha? Mukhang nagkakaroon tayo. Ngayon ko lang napansin to. O retest nyo, may retest tayo dito. So, ayusin natin to. Yan. Makikita natin yung week up dito. Fake breakout. Okay. So, accidentally nahanap ko. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 leading diagonal. Okay. Ayun lang, hindi ko nakita to. So, meron tong probability ng malaking bearishness pala, no? Kung ganito yung ABC correction niya. Meron tong leading diagonal 1. Ngayon ko lang nakita to, no? So, pasensya na, no? Medyo mahirap mabasa, no, ang chart, no? So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na paparating. Most likely, or at least C wave na ABC na dito sa mga area to. So, in case na ganito ang gagawin, sayang to, ngayon ko lang nakita to. Meron tayong target na ganun rin naman pala, no? Dito lang naman rin pala sa mga area to, or dito sa mga area to. At kung mas masaklap, kapag naging third wave siya, 1.618 dapat ang target. At ang kalabasan, makaka-expect tayo ng mas malalim na type of retracement, o at least retracement, no? Pag hindi retracement, baka reversal dump talaga ang kakalabasan, no? So, dito sa mga area to, ang target na itong mga area to. Medyo malaking range to. So, mahirap mag-long dyan. Mahirap din, syempre, mag-short dyan. Lalo na kapag nagdadump na si BTC, no? So, ayun lang siguro yung masasabi ko. Hindi ko nakita to. Late ko nakita. Ngayon ko lang nakita, actually. At may possibility na ganito ang gawin. Kung meron tayong expanding wedge na leading diagonal dito na may fake breakout ng number 2. Okay. Typical ang number 2 na nag-fake breakout, at madalas nagre-reject siya. Madalas nagre-reject siya sa fourth wave or second wave dito sa mga area to. So napakita ko na yun last time, no? Saan ko ba? Ano bang example yun? Na meron tayong leading diagonal. Punta nga tayo ng daily saglit. Ito, meron tayong leading diagonal dito. Hindi ata ito yung pinakita ko dati, pero may some sort of leading diagonal to. Yan. So, meron tayong 5 waves dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong fake breakdown. Yan. Tapos, ang lagi niyang target, either number 4 or number 2. So, isa to yung number 4. Makikita natin. Medyo doon tumatambay ang candles. Ang number 2 natin, hindi niya na napuntahan. So, mukhang candle close tong number 2, no? Mali. Ito, candle close. Sa candle close siya, nag-bounce ang kinakalabasan. So, typical na na galaw ng number 2 na meron tayong first wave, second wave, at magkakaroon tayo ng third, fourth, fifth kung saan man to makakarating. Okay? So, meron tayong ngayon na bearish wave count dito sa galaw ni BTC sa ngayon. Late ko nakita to. Ngayon ko lang nakita.
So medyo late din tayo mga ka-ride dito in case. So basically dapat pala dito na sa area to yung short. Hindi ko napansin yun. Okay. Ato lalo na to, hindi ko napansin tong second wave, no? So kaya ako nagtataka bakit medyo malakas yung push up nito. Unexpectedly malakas pero lower high pa rin siya. Diriritas niya lang to. So medyo may konting sablay tayo sa basa natin dito kasi hindi natin agad to nakita. 1 2 3 4 5. Hindi natin na consider tong possibility na to, itong probability na to ang kakalabasan. So kaya siguro ang feeling ko dito mukhang hindi na mag-higher high kasi meron palang gantong klaseng structure, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat tayo sa trades, no? Ngayon ko lang rin nakita to, so pwedeng hindi natin sure kung magfo-fruition kasi hindi natin masyado nabasa to, hindi natin masyado na deep dive in dito sa gantong klaseng wave count. Pero in case na ganito, no? So summary lang, no? Ang pinaka nakita natin, so pinaka nakita natin, no? So meron tayo dalawa na potential. Meron tayong 1 2 3 4 5 pa rin. Possible pa rin naman to pero medyo mababa na yung probability kasi etong mga push down na to masyadong malalaki ang volume. Okay, ay ng bullish side natin na pwede pa tayo mag-push up dito. Pero ang problema, yung volume dito tumataas habang papunta sa support. Madalas kapag tumataas ang volume papunta sa support, tinatry i-breakdown yun. Okay? Tinatry i-breakdown. So, kailangan lang natin mag-ingat doon. Ganun din naman kapag nag-bounce with high volume dito naman. Nag-bounce with high volume. Medyo, pero dapat green, no? Dapat green. Para high probability na, okay, mukhang nag-aaroon ng strength ang bulls. Ganun. Kaso wala tayong makitang green candle na bounce dito sa ngayon with high volume. So, mga example niya, no? Ito, no? Meron tayong high green volume dito pero nagkaroon tayo ng high red volume na red. Kakalabasan, anong gagawin ng price? Babagsak. So, saan pa ba pwede? Meron pa ba? Wala na eh. Mga shorter time frame na tong iba eh. Pero anyway, eto, no. Ito ang una natin, potential bullish. Meron tayong bagong basa dito na kakalabasan ng summary niya. Ganito ang kakalabasan. No? Meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng 5, pwedeng 3 waves. Ang minimum target niyan, ABC, no? Minimum target, A, B, C na ganyan. Or di natin sure kung saan to. Pwedeng dito lang, pwedeng lower. Ganun ang kakalabasan na. So, meron tayong potential na ganun, ABC, or pwedeng ganito, no? Na meron tayong 1, 2, yung mas malalim na 3, 4, 5 na ganyan nakakalabasan. Pwede natin ma-expect yun. At dito sa number 2, since ito ang letter B or number 2, itong area to, meron tayo nakikitang expanding wedge, no? Descending expanding wedge ang nakikita natin sa ngayon, which is leading diagonal siya ng taka lang, nasisinok na naman ako. Leading diagonal siya ng potential ano ba tawag dito? Potential first wave or first wave ng paparating na dump, no? So meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Then magkakaroon tayo ng first wave dito, second wave dito na fake breakout. So makikita natin meron tayong mga wick up dito. At characteristic ng number 2 laging sa 4 or number 2 lang ng mini waves ng first wave na to ang madalas sa target niya na rejection, no? Or pwedeng bounce kung pa-bullish naman. So ganyan ang gagawin most likely. Kapag bearish naman tayo, no? So ayun siguro update natin. Ingat sa trade. Sana sayang to, no? Hindi ko nakita to. So okay lang yun. Mistake ko yun. Hindi ko nakita. Di ako napag-short. Bingwit ako dito. Okay lang. No? So, pero yun nga. Ando doon yung panghihinayang, no? Na hindi natin nakita. Pero okay lang itatry ko ikalamahin yung sarili ko, no? Kasi nakaka-feel ako ng
na mukhang mafo-FOMO ko dito. Mukhang mafo-FOMO ko. Ayun yung feeling ko. So kapag nakaka-feeling na ako ng parang mafo-FOMO ko na magda-dump na hindi ako naka-short, medyo dun lumalabas yung ano, no, emotional trades ulit, no. So hindi maganda yun, no. So tatry natin ano, i-suppress yung ganong type of emotion. Pero yun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.